Amiens National Federation of Peasant Women decries the government's approval of 4,000 metric tons of imported red and white onions. Joining us on the phone is Amiens Secretary General, Ms. Cathy Estavillo. Magandang umaga po. Thank you very much for joining us. Oo, magandang umaga sa iyo, Sir Paulo, at higit sa lahat, magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay dito sa Bilyonaryo News. Ma'am Cathy, the Department of Agriculture Secretary Francisco Larel Jr. says that yung importation po na to is tactical. Limited time, limited in terms of yung scope po niya. But ano po ang reaction niyo po sa importation ng 4,000 metric tons? Oo, Sir Paulo, actually kinokondena ng Organisasyon ng Kababaihang Magbubukid at ng Gabriela Women's Party List itong muling pag-import ng BA dun sa 4,000 metric tons na onions, no, na sibuyas in the midst nung ongoing na yung harvest season ng ating sibuyas. At alam na ba nila na diyan sa Magsaysay, Mindoro ay dati 80 pesos ang presyo ng nitong nagdaang linggo ay 80 pesos ang presyo ng kilo ng onion at ngayon ay naging 50 pesos na lang daw. Ibig sabihin, yung pagbanggit pa lang ni Secretary Laurel Q ng mag-i-import ng 4,000 metric tons ay automatic bumaba ng 30 pesos per kilo yung prevailing price diyan sa Magsaysay, Mindoro. So mula diyan ay kinokondena natin dahil hindi niya tinitignan na yung ang dami na nang nagha-harvest at kasabay niyan ay ginagamit niya yung pag-i-import para daw ma-stabilize yung presyo ng sibuyas sa palengke. Kung saan, kitang-kita natin kung saan ba talaga yung mas tinutulungan ng gobyerno, no? Yung mga importers, yung mga bansang pinanggagalingan ng sibuyas, kaysa dun sa mga farmers natin na matagal nang nananawagan ng itaas ang presyo ng sibuyas dahil dun sa tuloy-tuloy na pagtaas ng cost of production nila para makapagtanim ng sibuyas. Ma'am, ayon sa DA, sinabi po nila na sa DA bantay presyo, ang presyo ng local red onions dito sa Metro Manila po nasa 130 to 200 kilograms habang yung white onions po 120 to 140 kilograms po. Tama ba yan or kasi iba po yung na-mention nyo na price sa probinsya po? Oo, yan, ginagamit ni Secretary Laurel Chu yung datos na yan, pero kung pupunta ka sa probinsya kung saan nandun na yung anihan, napakalayo dun sa binabanggit nilang presyo at ginamit nilang yung presyo na yan para i-objectify yung pag-i-import which is ill-timed dahil ongoing na, marami nang nag-ani sa ating mga magsasaka. At ito nga, dilubyo ang inabot ng ating mga magsasaka dahil pagbanggit pa lang niya ng pag-i-import ng 4,000 metric tons ay kaagad nang ibinaba yung presyo ng farm gate price ng presyo ng sibuyas. So, itong mga actions ng gobyernong Marcos, lalong-lalo na ng Department of Agriculture ay hindi talaga para sa talagang taliwas dun sa objective niya na dapat para sa mga magsasaka. Ma'am, na-mention nyo po na binanggit lang po ng DA, bumaba na yung mga presyo. Sa palagay niyo po, ano po mangyayari pagdating ng mga imported onions? Kasi if I'm not mistaken, 3rd to 4th week of February po yung arrival po ng imported onions. Dahil dyan ay automatic na babaratin na naman ng mga traders. Kalakhan naman sa mga bumibili sa produktong onion ng ating mga magsasaka ay may yung mga traders na meron silang mga private, mga cold storage. Kaya sila yung nakakamonopula ng presyo ng sibuyas sa bukid at mas higit nilang ibabagsak dahil sasabihin, gagamitin lang din ng mga traders na maraming dumating na imported. Kaya hanggang ganito na lang ulit ang presyo ng sibuyas. Maalala natin, this past few years, no, yung nagkaroon ng 720 pesos per kilo yung sibuyas dahil sa monopoly yung pricing nito. Tapos, nung biglang ilang saglit lang ay naramdaman ng ating mga magsasaka nung biglang dumating yung imported na sibuyas ay naging 25 pesos per kilo yung kanilang sibuyas. Kung saan nung panahon na yan ay talagang nag-rescue buying pa ang amihan para talagang dalhin ng mga magsasaka yung ilang ani nila para kami yung nagbenta ng 75 pesos per kilo, 85 pesos per kilo. Pag ganun ang presyo, talagang lugi na yung ating mga magsasaka.
Ma'am Cathy, sabi, ayon po sa Bureau of Plant Industries data po, may deficit po ng 7,000 metric tons ng sibuyas at 4,000 metric tons ang po na import ng DA. May shortage po ba talaga ng sibuyas? Kung titignan natin, pupunta ka mismo sa palengke, walang shortage, ang dami-daming sibuyas, no? Talagang hindi natin maintindihan itong gobyernong to. Walang shortage, ang dami, at ang pinakamataas na nabili kong sibuyas last week ay 170 per kilo dito sa malaking mga palengke, at yung mga binebenta nila ngayon ay mga bagong ani. Nililinis pa nga bagong ani. Ibig sabihin, ang dami nang nag-aani, at itong action ng DA na mag-import ng 4,000 metric tons ay talagang saliwa o bangga doon sa realidad na marami nang nag-aani sa ating mga magsasaka. Ma'am Cathy, ano po ang mga legal steps na gagawin po ninyo in terms of trying to stop yung importation na to? Well, tuloy-tuloy ang aming panawagan sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga magsasaka na talagang affected dito sa policy ng gobyerno na liberalization sa ating industriya sa agrikultura, na talagang kailangan magsama-sama tayo. Kailangan igiit natin sa gobyerno na dapat siya yung bumili doon sa produkto ng ating mga magsasaka, sibuyas, palay ng ating mga magsasaka, doon sa sibuyas, kailangan ng public cold storage para doon mo na-i-imbak ng ating mga magsasaka yung kanilang ani. Dahil kapag hindi na-imbak, dahil sa kawalan ng cold storage, ay talagang ginagamit ng mga traders na para baratin yung produkto ng ating mga magsasaka, dahil hindi naman pwedeng i-stock yan, masisira kung walang cold storage. Kaya again, nananawagan kami sa gobyerno na talagang massive pagtatayo ng mga cold storage sa mga lugar kung saan nandun nagtatanim yung ating mga kababayang magsasaka ng sibuyas. At kasabay niyan ay mismo dapat ang gobyerno ang bumili doon sa produkto ng ating mga magsasaka sa mataas na presyo na hindi sila lugi, at iimbak nila yan, at kapag panahon ng hindi anihan, lean season, ay saka ilabas yung mga sibuyas na yan para ma-regulate talaga yung presyo nito. Hindi yung mga monopoly pricing, hindi yung talagang ang nagdidictate sa presyo ng produktong agrikultural ng sibuyas ay yung mga trader, mga importers, dahil kawawang-kawawa talaga yung ating mga magsasaka. Talagang malulugi sila given na tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng production cost. At kasabay din yan ay dapat mag-subsidy ang gobyerno doon sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Dahil ang ating mga magsasaka ngayon, Sir Paulo, ay mangutang para makapagtanim, magbayad para makapangutang ulit. So ganun yung cycle ng ating mga magsasaka na dahil sa kawalan ng subsidyo ng gobyerno. At ihinto niyo yung pag-i-import dahil kaya naman likhain ng ating mga magsasaka yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino kung talagang nandun yung political will ng gobyerno na tulungan ang ating mga magsasaka. Ma'am, last year yung domestic production po ng sibuyas reached a record high since 2019 at 264,000 metric tons. Sa palagay niyo po ba, actually nag-i-improve yung production natin ng sibuyas at kaya nga medyo problematic po ang pag-import ng gobyerno? Actually, tama yung binanggit mo, Sir Paulo, na talagang nung umabot ng mahigit 264,000 metric tons yung naani last year. So, ang naman pagsasaka, Sir Paulo, ay nakaano din, yung ating calamities, calamities. Kaya dapat talaga ay i-ensure ng gobyerno yung ibig sabihin, no, i-ensure ng gobyerno yung support niya sa mga magsasaka ay talagang higit pa diyan sa 264,000 metric tons ang aanihin ng ating mga magsasaka. Kung talagang andun yung mga cold storage and at the same time yung mga post-harvest facilities, yung mga inputs ng ating mga magsasaka. So diyan pa lang, Sir Paula, kayang-kayang likhain. Lampas pa diyan ang lilikhain ng ating mga magsasaka kung talagang nandun lang yung support ng gobyerno. She is the AMIAN Secretary General Cathy Estavillo. Maraming salamat po. Thank you very much for your insights.
Maraming salamat din, Sir Paulo, at mabuhay ang inyong programa. Ganon din nananawagan ako na ngayon ay 6th-year anniversary ng Rice Liberalization Law o yung RA 11203 na kung saan ay nagresulta ng #1 rice set importer ang ating bansa, kasabay nung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Kaya epekto ito ng liberalized agriculture industry. Magsama-sama po tayo na igiit sa gobyerno, singilin ang gobyerno doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, lalong-lalo na ng bigas, at mamaya ay magkakaroon kami ng aksyon sa harap ng Department of Agriculture para ipanawagan na talagang kailangan ng ibasura yung RA 11203. Thank you, Sir Paulo. Thank you, Ms. Cathy. Thank you very much for joining us this morning.